Mga kabayan, magandang magandang buhay sa inyo, magandang gabi, magandang umaga kung saan man kayong lubalop ng daigdig nandun mga kabayan. Ay nakikita nyo ba? Ito si Benny Abante mga kabayan. Natatawa lang ako mga kabayan kasi circulating ito sa Facebook, no? Itong picture na to ni Benny Boy Abante mga kabayan, na kung saan alam mo 'yon, ewan ko, biglang nagbago ang ihip ng hangin, no? Kumbaga nahanginan to si Abante. Alam mo yung mga tipong dati napakatapang mga kabayan, di ba? Yung akala mo kung sinong siga mga kabayan na pastor diyan sa Congress, no? Ayan mga kabayan, bigla na lang mga kabayan bumait, no? At ito yung mga tipong mga kabayan ng tao na kulang sa pansin. Ayan, nabigyan ng pansin. Gusto lang pala mga kabayan nabigyan ng pansin para tumino, tumawa. But anyway mga kabayan, meron kasi isang pahayag, no, patungkol dyan kay Benny Abante na sinasabing tigil-tigilan niya, no? Tigil-tigilan niya yung paggamit ng Baptist Church, no? So, tingnan natin mga kabayan kung ano ba sinasabi nitong isang komento na to patungkol diyan kay Benny Abante mga kabayan. So, ayan, no? Open letter yan mga kabayan para kay kay Benny Abante. Nako, Benny Abante, mahiya ka naman sa balat mo kasi nabanggit kasi mga kabayan sa opening remarks nito ni Abante nung nagdinig dyan, yung dahil sa kanilang church, no? Dahil daw sa kanilang church, pati tayo mga kabayan nadamay, yung daw mga DDS vloggers, no? Yung mga trolls, no? Ano ba daw na iambag natin sa pagkapanalo ni Pangulong Duterte? Yan kasi mga kabayan yung binaoy ni Benny Abante, no? Diyan sa pagdinig na yan. So anyway mga kabayan, basahin natin ang open letter, no? Para dito kay Benny Abante. Open letter to Bishop Abante. Abante, makinig ka. Open letter to. Stop using the name of the Baptist Church and its members as if you were the reason we voted for former President Rudy Duterte. Akalain mo yan, ha? Abante, makinig ka dito. Ito yung sinabi dito. Ito parang si Tio Moreno mga kabayan ay fundamental Baptist din pala. Ngayon ko lang ito nalaman kasi tayo kumukuha din mga kabayan dyan ng mga source, no, ng ating mga nilalabas na vlogs, no? So dito mga kabayan, sabi pa niya, we are embarrassed by tapos, we are embarrassed by how you missued Bible verses during the Quadcom hearing. The real question is, do you even apply those verses to your own life? O kita mo yan mga kabayan. Totoo naman mga kabayan, no? Isipin mo, nagtatanong ka nung dun sa resource person mo para magkaroon kayo ng batas na ipapasa. Naway lang ibabanat mo yung babae na nakot ang daak daw na nagkasala. Diba akalain mo nga pa si Benny Abante, my family and I along with many others voted because of our love and trust for Pres Digong, not because of your words. Taragis ka, Benny Abante. Our faith is in the Lord, not in your self-righteousness. So don't act like you're always right. Please stop being a hypocrite. Why? We are ashamed of you, Abante. Mga kabayan, ito yung fundamental Baptist, no? Itong nagsalita na to sa Tio Moreno. Tigil-tigilan mo na, Abante, ha? Ito yung open letter sa iyo. Naway ito'y mabasa mong matanda ka. Nakakaya ka, kinahihiya ka ng iyong mga kasamahan. So anyway mga kabayan, ito si Madam Inday Sara, may padali na naman dito kay PRRD. May padali na naman mga kabayan. So pakinggan natin ito si Madam Inday Sara kung ano ba sinasabi niya dito, no? May interview to na nabanggit niya na best actor daw mga kabayan si PRRD. At nagkaroon pa ng ratings, akalain mo yun. So ito mga kabayan, pakinggan natin. To leave na po that time. Now, how was his performance from 1 to 10? What was your answer to him, Bibi? Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, best dramatic actor. Sabi niya, you have to rate me from 1 to 10. Sabi ko, you're a 12. But in minutes, he was really at 12 now. Yes. Bakit best dramatic actor? Kayo na lang yung umintindi. Nakikita niyo naman sa ginagawa niya eh. So, nakikitang-kita. Right. Ma'am, I know na, of course, you were there at the hearing. Of course, nandun din yung inyong kaliban, si Senator. Kita mo yan mga kabayan, ha? Kita mo tong dalawang mag-ama na to, no? Kung mapapansin mo mga kabayan,
iba, no? Iba yung kanilang treatment sa isa't isa, no, mga kabayan. Talagang kuhang-kuha ni Madam Inday Sara yung ugali ng ating dating Pangulo, mga kabayan. Kita mo kung mag-jokes, paano manalita, 'di ba? Makikita mo diyan, mga kabayan, na ang laki ng kanilang pagkakaparehas, no? Nilang dalawa ni President Duterte, no, mga kabayan. Makikita mo na ang laki ng similarities nilang dalawa. So tuloy natin, mga kabayan. Former Senator Trillanes. Oh, of course, hindi ko siya karibal. Saan ko siya karibal, Red? Pero ma'am, kasi parang nirelease niya yung former... No contest, Red, ha? Nirehash niya na mga, yung mga bank accounts po ni former President Duterte, ni Ma'am Anilet. Cut ko lang kayo, mga kabayan. Cut ko lang to si Madam Inday Sara. Alam nyo, ang lakas ng appeal, no? Ang lakas maka-attract nito ni Vice President, no? Na-attract talaga tayo dito sa ating Vice President kasi the way she talks, magpatawa. Alam niyo, may sense of humor yung kanya mga sinasabi. Hindi ko lang alam kung bakit kino-compare, no, ng iba kay Bonget, mga kabayan, dito si BP Sara, no? Ewan ko ba't kino-compare ninyo si Madam Inday? Napakalayo. Si Bonget, mga kabayan. Pagka Bonget ang pangalan, no? Pagka yan nagsasalita, kita ninyo, lagi pang mukhang laging walang ligo, mga kabayan. Sabi nga ni Tol Jojo, 'di ba? Laging mukhang walang ligo, tapos yung mukha ko timey eye bags, mga kabayan. Si Bonget, mga kabayan, malalaglag na yung eye bag sa sobrang laki. Tapos yung mukha niya, mga kabayan, di naman sa tayo yung namumula ng kainaman, na parang namamanas. Alam mo yung namamanas, mga kabayan, yung may sakit na, namamanas yung mukha. So, tuloy, mga kabayan. Ay, naalala ko lang to si Bongit. Sakay sa inyo daw, na-join na camp daw. And sabi po ni PRRD na he's willing to quote him, magbigti daw po in public, and he will also push you and your brothers, Pangulong and Mayor Baste, to resign daw pag totoo daw po yung bank account. Share reaction po, ma'am. Oo. Actually, yung listahan ng bank accounts, madami yan di ba? Noong, was it 2016 na nilabas? Oo. Hanggang ngayon, may file ako niyan. Kasi nung lumabas yan, isa-isa ko pinuntahan lahat ng bangko. At tinanong ko sila isa-isa sa mga nakapangalan sa akin at yung mga accounts. Meron talagang mga accounts doon na hindi alam ng bangko, hindi ko rin alam, pero nandoon siya sa listahan. So, tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan. Ang nakakapagtaka lang, mga kabayan, paano si Trilling, no? Paano si Trilling, mga kabayan, nakakuha ng mga bank statement, no? Na tinatawag niya na dito sa kay Madam Inday Sara, kay PRRD, no? Na meron tayong bank secrecy law, mga kabayan. Paano niya nagawa yun? Paano siya nakakuha nun? At tulunggis naman yung bangko nagbigay na yun, mga kabayan. Hindi sila nasunod sa batas kung gano'n. Di pwede silang makasuhan kung gano'n. Kasi may umiiral tayong batas na bank secrecy law, di ba? Nalaman ko lang yan, mga kabayan, kay Topacio at kay Atty. Sal Panelo. Tuloy natin. Sa bank. Okay, sa akin naman po, my buntag, ma'am. While you were at the House Committee on Good Government, ma'am, they handed over a letter of invitation sa Good Government and Public Accountability. Yes. What was your initial reaction po, and pupunta po ba kayo dun sa next hearing? Initial reaction ko, siguro narinig nila yung hearing ko sa Senate kasi yung interview ko sa Senate na narinig nila kasi tinanong ako doon bakit hindi ako pumupunta sa mga hearing. Sinabi ko kasi hindi ako naiimbita. Totoo yun. Nakalimutan ata nila na imbitahin ako. Inibitan nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon. Hindi man nila ako tinanong. Kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako na umalis ako. So, hindi ko alam kung bakit. Inimbitan nila ako, hindi man nila ako binigyan ng mga tanong. Pero,
hindi ako a-attend na sa hearings na. So ito pala mga kabayan, ang sinasabi nitong mga trollers, nitong mga lutanista mga kabayan, na si Madam Inday Sara daw ay ayaw pumunta. Na ito mga kabayan, ito ay interview, at siyempre mapapanood din yan ng mga pinagsasabihan niya dito na wala naman palang invitation, mga kabayan, wala naman palang invitation para dumalo si Madam Inday Sara dyan sa Huwadcom. Diba? Ang iniimbitahan lang pala nila ay yung mga... Pero bakit mga kabayan sinasabi nito mga crooks mga kabayan? Ito si Madam Inday Sara hindi napunta at pinadadala lang yung mga opisyalis niya, diba? Kita mo itong mga paninira ng crooks. Kita mo yan mga kabayan. Hindi naman ito magsasalita ang national TV mga kabayan kung hindi totoo, diba? Tuwing na lang magsasalita yan, diba? Merong laging evidence mga kabayan, laging may source mga kabayan at papers pagka nagsasalita to si Madam Inday Sara. So tuloy natin. Susunod. Kasi nandun na ako pumunta na ako tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Kaya Pero we plan to send a letter. We plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. And for all the others, we plan to tell them kung ano yung pwede nilang gawin sa akin. Siguro mas maayo kung sila na lang ang ato ang patubagon ni Ana, no? Sila na lang ang pasagutin natin, si Congressman Pulong Duterte and si Attorney Manasseh Carpio. Sorry, have to ask this. Yes. Sinabi ni Presidente sa hearing na sige bukas na mag-imbestiga ng ICC. Are you worried about this statement? Kasi parang palabas na rin ang Malacanang saying na if the President will surrender himself, parang wala na rin silang magagawa. It's best to be answered by the lawyers. Meron din akong lawyer sa ICC but hindi kami nagkausap kasi after nung hearing, so hindi ko alam kung anong way forward nitong ICC. Pero you think now the family has to prepare doon sa naging statement ni Presidente? I mean the PRRD po. Siya siguro ang dapat maghanda kasi siya yung mauunang. kita mo to, no? Kita mo yung mga sagutan ni Madam Inday Sara. Kita mo, 'di ba? Dapat siya yung maganda kasi siya naman yung unang imbitay na. Siya yung unang dadamputin ng ICC. Oh my goodness. Dalhin doon Pero sa akin, wala pa naman sabi ng mga tinatanong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat. Pero naghahanda. Alright. Okay, thank you. Thank you. So ayun mga kabayan, napanood natin tong kay Madam Inday Sara na to, at mapapansin ninyo mga kabayan na yung mga sagutan niya, napakasimple ng sagot at direct to the point mga kabayan, yung mga sagot niya dyan. At napakakwela, no? Hindi ka mabuboring mga kabayan. Kung halimbawa ako yung magtatanong na reporter, kahit nga dito sa panonood natin, hindi tayo nabuboring mga kabayan pag siya yung nagsasalita. At mapapansin ninyo, di ba, na iba talaga ang karisma mga kabayan ng mga Duterte. Iba yung datingan, iba yung mga sagutan, the way na magbigay ng statement. Unlike kay Bongit mga kabayan, si Bongit tapos ang pangit pa mga kabayan ng mukha. Truly, kayo napapansin nyo ba? Yung mukha niya nalalaglag na, yung eyebags na sobrang laki na hindi natin alam mga kabayan kung yung about sa trabaho na puyat. So, ayan mga kabayan, napapansin niyo ang laki ng difference nila. No? Ang laki ng agwat nila mga kabayan. Kaya napapagkamalan tuloy ng ibang reporter na presidente na si Madam Inday Sara. So walang yan din ang reporter na yun. Ano? Isipin mo tawagin na Madam President. Wala pa, napakalayo pa mga kabayan. Maghintay-hintay muna tayo. Huwag tayong masyadong atat, no? At dadating tayo dyan. Basta kayo yung naka-stay put lang dyan mga kabayan. Reserve natin. At ilagay natin yung mga tamang tao dyan sa mga sa Senado, yung mga re-elect, di ba? Dyan sa Congress, para maging matino mga kabayan yung bansa natin, hindi yung ganyan, nagtutulunggis na lang ang mga kabayan, yung mga nandiyan nakaupo ngayon.
So, ayun mga kabayan, maraming salamat ulit sa inyong panonood dito sa ating video mga kabayan. At God bless sa inyo. See you sa susunod na video mga kabayan. At see you. Bye-bye.